Kung ano makakabuti sa kanya siya nating gawin. Ayon ng kanyang ina. Kung ngayon ay pagsasama ko na siya sa pag-uwi ngayon. Pero gusto pa sanang tumutol ni Judith. Huwag ka nang tumutol, Judith. Dapat mong isaalang-alang ang kapakanan ng iyong isisilang. Napatingin siya kay Mr. Manansala. Tumango ito na parang sinasabi huwag na siyang tumutol. Paano kayo, Mama? Nahihirapan kayo sa pagmamanage na mag-isa ditong hotel natin. Nag-aano lang tanong niya sa ina. Ang mahalaga ay ang kalagayan mo. Naririyan naman ang kapatid mong si Oscar. Pwede na naming pagtulungan ito. Nang araw na iyon, pinagsaman siya ni Mr. Manansala sa mansyon nito sa Makati. Habang sakay sila ng kotse nito, nagbibigay ito ng instruction sa mga katulong na nasa bahay sa pamamagitan ng cellphone. Palitan ninyo na malinis na kobrekama. Linisin ang master's bedroom at ang connecting room. Maglinis din kayo ng buong bahay. Maliwanag ba? Anang matanda sa cellphone. Pati kayo nagulo sa problema ko. Aniya matapos makipag-usap si Mr. Manansala sa cellphone. Iha baka nakakalimutan mo. Apo ko ang pinagbubuntis mo. Aba, yan ang matagal ko nang hinihintay na ibigay sa akin ni Gino. Nakakalungkot nga lang. Bakit parang hindi niya yata alam na nakabuntis siya ng babae? Napaiyak siya sa sinabi ng matanda. Marahil po. Dito ka sa master's bedroom matutulog para naman maging komportable ka. Paano ho kayo? Giniya siya ni Mr. Manansala sa dingding ng master's bedroom at may pinindot na button at bumukas ang isang may kaliitang pinto patungo sa isa pang kwarto. Diyan ako matutulog. Kailangan sa isang kwarto tayo matulog para hindi na makalata sa Gino. Magpalit na lang po tayo. Ako na lang po dyan at kayo na lang po dito sa master's bedroom. No. Ako na lang dito. Naku sir, sobra-sobrang tulong na ho itong ginagawa ninyo sa akin. Alam mo, Iha, kung pa pwede ko lang persahin si Gino, gusto kong ikaw mapangasawa niya. Mapalad siya kung ikaw ang pipiliin niya para pakasalan. Sa halip na matuwa, napaiyak siya dahil sa habag niya sa sarili. Pakiramdam kasi niya, mistula siyang kawawa kay Gino. Matapos siyang maangkin, pinabayaan lamang at sukat ni Haniho, wala man lang sinasabi sa kanya. Niyakap siya ni Mr. Manansala. Huwag mong pakadibdibin ang lahat. Baka makasama sa baby. Everything will be alright. Just trust God na ayusin niyang lahat. Noong sumungaw sa kwarto ng pinto si Gina na marahil bagong dating at nakita sila magkayakap. Napansin niya na pa ako mga mata nito sa mga maleta niya na nasa tabi ng kama. Inuwi mo pala na dito ang asawa mo, Papa. Untag nito. Kumalas sa pagkakayakap sa kanya si Mr. Manansala. Kailangan ni Judith ng pahinga para sa baby. Hindi siya maaalagaan doon ng gusto kaya dito na muna siya. Kukuha ko ng private nurse na siyang titingin sa kanya habang ako ay nasa opisina. Well, natupad na rin ang ambisyon ng babaeng yan. Now I know kung ba't sinabi niya sa akin na she preferred older men. Napatingin siya kay Mr. Manansala para nagpapasaklolo. Gusto nang magpahinga ni Judith. If you will excuse us, matutulog na kami. Pailalim na tumingin sa kanya si Gino. Inilak ang seladura at saka padabog na hinilang pinto. Pagpasensyahan mo na siya. Hindi ko nga maintindihan kung ba't siya nagsasalita ng ganyan sa'yo, but let me ask you something, Judith. I can't imagine na napapayag ka ni Gina na may mangyari sa inyo kung walang damdaming involved. Nag-pause si Mr. Manansala at saka tumingin sa kanyang mga mata. Mahal mo ba ang anak ko? Natigilan siya. Naparunok. Huwag kang mahihiyang umamin sa akin, Iha. Hindi na iba ang turing ko sa'yo. Umagos sa mga luha niya sabay tango. Palagay ko po mahal ko nga ang inyong anak. Maluwang na napangiti si Mr. Manansala. Wala na si Mr. Manansala na magising siya kinabukasan, pero nakabantay sa kanyang isang de-uniforming maid. Ibinilin po ni Senyor Andres na wag ho kayong iiwan hanggat hindi pa raw dumarating ang nurse na kinuha niya para sa inyo. Ano pong gusto ninyong kainin sa almusal? Meron bang sinangag at saka fried egg at bacon? Meron po. Saan po kayo kakain? Dito na po? No, gusto ko sa garden. Magpapainit ako sa araw. Sige po, babalikan ko kayo dyan kapag nakanda na po inyong almusal. Nag-shower siya na makaalis ang katulong at nagsuot ng pulang-pulang maternity dress. Lalong lumutang kanyang kaputian sa nasabing kasuotan. Hindi niya na inintay ang katulong at lumabas na ng kwarto para bumaba. Di niya akalaing makakasabay sa paglabas si Gino. Nakabisi ito at mukhang papasok sa opisina. Umasim ang mukha nito at nagdadabog na bumaba ng hagdan. Nasaktan siya sa ginawa nito subalit ang tangi lang niyang naging reaksyon ay ang iyakan iyon. Sinikap niyang di magkasalubong ang landas na Gino habang nakatigil siya sa tirahan nito para maiwasan na magkasakitan sila ng damdamin.
Bagamat pinayuhan siya ng bagong OB-GYN na tumitingin sa kanya, makakabuti sa kanyang walking bilang exercise sa umaga. Hanggang hindi umaalis si Gino, hindi siya lumalabas ng kwarto para maglakad-lakad sa malawak na garden ng mansyon. Mahirap para sa kanyang kalagayan sa mansyon, lalo pat lagi nakikita si Gino, subalit kailangan magtiis siya for her own good and of the baby. Kapag araw ng linggo, sinasaglit niya si Aling Liza at ang kapatid na si Oscar para tingnan ang kanyang kalagayan. Sa malas, lahat ay excited na sa napipintong pagsilang ng kanyang baby. Maliban sa tunay na ama nito, nang umagang yon ang inakala niyang nakalisa sa Gino, lumabas siya ng kwarto para sa kanyang morning exercise. Dapat hihintay niyang nurse sa si Remy na nasa ibaba at nakikipag-coordinate sa kusinera kung anong ihahandang pagkain, pero nainip na siya. Noong nasa labas na siya namang bukas ng pinto ng kwarto ni Gino. Kapwa na bigla pagkakita nila sa isa't isa. Saglit pang nagtama ang kanilang mga mata. Lumakas ang tahip ng kanyang dibdib habang animo na magnet naman siya pagkakatingin sa lalaki. I can't imagine myself na magkaroon ng kapatid at ikaw maging ina. Sarkasikong untag sa kanya ng lalaki. Hindi niya na pinansin pa ang pasaring nito. Sa halip nagbaba siya ng tingin at tinungo ang hagdan. Hindi niya akalain na hahabulin siya ni Gino at aalalayan sa pagbaba. Paghawak ni Gino at saka siya nakaramdam na muli ang panginginig na naramdaman niya noon kapag napapadikit siya dito. Sadyang ang malakas pa rin ang atraksyon ni Gino sa kanya. Hindi ka dapat na mukha ba bang nag-iisa sa hagdanang ito? Ang laki-laki na ng tiyan mo Sermon sa kanya ni Gino. Kaya ko pa naman ang katawan ko. Kahit na, paano kung bigla ka magdulas? Sinamahan siya ni Gino hanggang sa garden. Maraming salamat, aniya. Walang anuman, tugon nito. Akala niya iiwan na siya ni Gino pero sinabayan siya nito sa paglalakad sa garden. Ilang buwan na ba yan? Mag-aanim. Hirap ka ba? Malaki yata ang bata Nasurpresa akong talaga sa pangyayaring ito. Bakit? Curious pang tanong niya. Di ko akalaing magkakatotoo ang mga sinabi mo sa akin noon. Ang hirap sa'yo, hindi mo ako pinagkakatiwalaan Paano kita pagtitiwalaan? Naguguluhang tanong niya. Bakit hindi mo ako subukan? Wala ako maintindihan sa mga sinasabi mo. Napailing si Gino. Wala ka bang nahahalata sa akin, Judith? Honestly, wala ako maisip at dahilan para pag-aksihan kita ng oras. Kumunot ang noon ng lalaki. Marahil ay tama ka. Hindi ko naramdaman kahit minsan na binigyan mo ng halaga ang mga sinasabi ko sa'yo. Mapait na sabi pa nito. At ikaw, iniisip pa ba ang pinagagagawa mo? Nadala siya ng emosyon. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Gino. Wala, bawi niya. Sige na, umalis ka na't baka mahuli ka pa sa trabaho. Namayani ang katahimikan. Ilang sandaling nagtamang muli ang kanilang mga mata. Pagkaway nagbaba ng tingin sa Gino. Mag-ingat ka rito. Maraming nakausling bato. Baka ka madapa. Bilin pa nito bago tuloy ang umalis. Sinundan niya ng tingin sa Gino hanggang sa makasakay ito ng kotse. Sa malas parang yatang walang kalaman naman lalaking to kung bakit siya nabuntis. Pero imposible. Nagalaw siya ni Gino. Naangkin. How come wala itong matandaan? Nagmamaang-maangan lamang siguro siya. Ang walang hiya. Matapos makaisa. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso. Natuwa na rin siya sa ginawang pag-aralin ni Gino sa kanya. Napansin din niyang nawala ang bangis sa mukha nito tuwing makikita siya pero naisip niya, hindi rin makakabuti sa kanya iyon. Lalo lang yayabong ang damdaming nararamdaman niya para kay Gino kung palagi silang magkikita nito. Gustuhin man niyang iwasan pa rin si Gino, hindi niya magawa. Naging regular na kinukumusta siya nito bago umaalis at itong mga nakarang araw may binibigay pang mga pasalubong na prutas at mga pagkaing makakabuti sa isang buntis. Nabanggit niya iyon kay Mr. Manansala at tatawa naman to sa nalaman. Isang magandang sign para sa iyo, Judith. Who knows? Baka nakakonsensya na siya at gustong itamang pagkakamaling nagawa niya. Palagay ko hindi rin dahilan. Siguro gusto lang talaga niyang makipag-peace sa akin. Why not hope for the best? Na one of these days baka kausapin kanya tungkol sa baby. Hindi ko na naiisip yan, sir. Alam ninyo, parang gusto kong isipin na hindi talaga aware si Gino na may nangyari sa amin. Actually, yan nga rin na nasa isip ko, iha Kaya nga naisip ko na kausapin siya minsan to tell him the truth. Naku, wag po. Ayoko po talaga. Natatakot po ako sa maging reaksyon niya. Ayoko na pong masaktan, sir. Desidido ka na bang ilihim na lang sa kanya ang lahat? Tumango siya.
Ikaw ang bahala kung yan ang desisyon mo. Lumipas pa ang mga buwan at sumapit na ang kabuwanan ni Judith. Hirap na siya sa paglalakad sa laki ng kanyang tiyan. Mukhang malaking bata ang isisilang niya dahil hindi niya mapigilan ang paglaki ng kanyang tiyan. Kaya nagdidyeta naman siya sa pagkain. Minsan pagkababa niya ng hagdan ay sinumpong siya ng hapo at napaupo siya sa salas. Hindi niya pa akalain na hindi pala umalis si Gino ng araw na iyon. Na makita nga siya nito kagad siyang dinaluhan. Ano nararamdaman mo? Alalang tanong nito. Hindi ko na pala kayang bumabang mag-isa ng hagdan. Bakit kasi bumababa kang mag-isa? Nasaan na bang nurse mo? Binabantayan kasi niya ang paghanda ng pagkain ko. Ayaw niya yung susobra sa daily requirements ko dahil medyo malaki na raw ang baby. Habang nakaupo sa sofa, bigla niyang nasapo ang tiyan. Aray! Daing niya. Bakit? Natarantang gayon na lamang si Gino. Sumasakit yung tiyan ko eh. Ha? Baka manganganak ka na. Hindi ko alam pero kabuwanan ko na ngayon. Nakangiwing wika niya. Maya-maya na wala ang sakit. Pagkaraan ng ilang sandali, sumakit na naman. Baka nga manganganak ka na. Kailangan nga madala ka na sa ospital. Tawagan mo ang papa mo. Pasakit ng pasakit ang aking tiyan. Reklamo yan ng sumimsim ang internal labor pain na nararamdaman niya. Tumalima si Gino at kagad na kumontak sa landline subalit dahil sa pakikipag-usap ito, tila wala si Mr. Manansala sa opisina. May mga kabeses meeting daw si Papa sa labas, pero hindi na natin mahihintay pa ang desisyon niya. Kailangan na madala ka na sa ospital. Tawagan mo agad ang Papa mo. Pasakit na ng pasakit ang aking tiyan. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Gino. Mabilis pinangko siya at sinakay sa kotse nito. Sinugod sa Makati Medical Center kung saan naroon ang doktoran tumitingin sa kanya. Umiiyak siya nakasakay sa stretcher para dalhin sa delivery room. Relax ka lang, Judith. Everything will be alright. Araw ni Gina sa kanya habang hawak ang isang kamay niya. Nang tubin din ang sakit, napaiyak siya ng tuluyan. Ang huling natatandaan niya na ipasok na siya sa delivery room. May naramdaman siyang saksak na injection sa magkabilang pigi niya. Pagkatapos nawalan siya ng malay at tinawag ang pangalan ni Gino. Di mapakali sa Gino na nasa loob ng delivery room si Judith. Di niya maintindihan na sarili bakit gano'n na lamang excitement na nararamdaman niya sa napipintong pagsisilang nito. Animo siyang tatay ng bata at excited na naghihintay sa pagsilang nito sa mundo. Di niya iniwan si Judith kahit nang dumating na ang kanyang ama. Makaraan ng ilang sandali na isilang na si Judith na isang malusog na sanggol na lalaki. May kakaibang galak na sumasa puso niya nang malamang nakapagsilang na ang babae. Sinilip nila mag-ama ang sanggol sa nursery at kapwa sila napatda sa nakita. Ang sanggol may malaking nunal sa talampakan, katulad ng kay Gino. Nagsalubong ang kiling nito. Paglingon sa ama, kumunot ang noon nito at umiwas ang tingin sa kanya. Ang laki ng hawig kay Gino nitong anak mo, Judith. Parang siyang tatay ah. Reaksyon ni Aling Liza nang makita ang sanggol. Anak ko si Gino kaya hindi imposible maging magkamukha sila. Salon ni Mr. Manansala matapos mapatingin ni Judith dito. Ano bang pangalan nito? Junjun po, mama. Abat junior pa pala. Ano na ang plano mo ngayon, Judith? Saan mabalak palaki ng bata? Dito o sa Laguna? O sisa ng ina? Siguro sa Laguna. Tuwing weekend po pwedeng punta na lang kami ni Andres o kaya kami naman ang pupunta sa kanya. Nasa sa inyo yan, kayo ang mga magulang. Bakit kailangan ialis pa rito ang bata? Pwede naman siyang ikuha ng special nurse at titingin sa kanya kapag nagtatrabaho si Judith sa Laguna. Sabad ni Gino. Ayaw ko magkahiwalay kami mag-ina, Gino. Kasalukuyan karga ni Aling Liza si Junjun ng mga sandaling iyon. Lumapit ito sa Gino at kinuhang bata. Mamimiss ko pala si Junjun. Malungkot na wika nito. Larawan na malaking kasiyahan ito habang kalong ang sanggol. Napapikit ng marain si Judith. Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nalaman niya? Siya mismo ang ama ni Junjun. Usal niya sa sarili. Kailangan pa ng Judith na magpakalakas kaya hindi na muna siya nagbabalik sa Laguna. Kapansin-pansin tuwing umaga dumadaan si Gino sa kwarto ni Junjun at sinisigilip to. Wari giliw na giliw ito sa bata. Di ko malaman ba't napakaga ng dugo ko sa anak mo, Judith. As if he is a part of me. Alam mo bang pareho kaming may nanulat sa talampakan? Ha? Nagtataka nga ako kung paano nangyari yun eh. Mabuti sana kung nakita mo ang talampakan ko at napaglihian mo. Baka posible yon dahil mag-ama kayo ni Andres. Ewan ko lang. Mukhang hindi kumbinsidong wika nito. Pagkaway tumingin sa kanya sa Gino. Talaga bang sa Laguna mo gustong mamalagi?
Parang hinahanap-hanap ng katawan ko yung kilalakan kong hotel. Hindi ko yata kayang i-give up. Sana dito na lang kayo tumira. Mabuti naman at natanggap mo ng relasyon namin ni Andres. Napatungo ang lalaki. Hindi ko kayang tanggapin, Judith, pero kailangan kong gawin. Bakit di mo kayang tanggapin? It's useless na malaman mo pa ang dahilan. Di na rin lang magbabago pang sitwasyon natin. Pagkaway dumakuang to sa krib at tinilikan na natutulog na sanggol. Pagkatapos tumingin sa kanya, bago lumabas ang silid.